hindi na po ako pinayagan at madali sabi, umalis na po ako sa PTV4, People's Television, Office of the President, at IBC 13 kasama na ang Radyo Pilipinas under ng Presidential Communication Office. Si PCO Secretary Dave Gomez po ang ayaw na or nagpatigil, ang tamang nagpatigil, ayaw niya sa Mike Abilay. Dahil sabi, yung PCO Office of the President na si Acting Secretary Dave Gomez ang dahilan po kung bakit hindi na ninyo ako mapapanood sa Channel 4. Ayaw niya yung aking pagsasabi ng totoo. Ayaw niya yung aking format kung paano ko ini-expose ang mga problema ng ating bansa. Yun po ang totoo. Okay? Alam po ninyo kung bakit ko sinasabi ito. Kahapon, doon sa ating programa, Mike Abbey Live. Anniversary po ngayon, 3 years anniversary ngayong araw na ito, ang Mike Abbey Live sa television. Kahapon po, in-expose ko yung mga katiwalian. Kasi tumusuporta ko kay Pangulong Marcos tulad na sinabi ko. Ginawa ko po sa PTV at sa Mike Abbey Live sa television na pati sa PCO at Channel 4, PTV po, mayroon ding korupsyon. Ito, huwag na tayong lalayo. Ganun ho talaga kasi ako makarating. Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. O hindi ko nila lahat. Dito lang sa Channel 4, may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito eh. Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Kaya walang nagagawa, walang development. Pero may pondo, may budget. Nasaan ang budget? Tingigil kayo ha. Marami nakakarating sa akin, may corruption dito sa estasyong ito. Papangalanan ko kayo pag nalaman ko yan, wala akong pakialam sa inyo. Kaya good morning, Secretary Dave Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisina nasa ilalim ng PCO. Meron din corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na eh. Saan ka naman nakakita ng, naku, sandali. Gusto niyo bukayin ko na? Gusto niyo isa-isahin ko na problema rito? Easy. Ay, nako. Saan ka nakakita ng building mura sa pinakamataas hanggang sa ground floor may tulo? May tulo. Bakit natulo? Di may palpak. Maintenance. Dito, ang mga kwarto, walang aircon. Ano yun? Office of the President? Pinagmamalaki natin Office of the President? Ay, may budget po yan. Taon-taon may budget. Kaya ngayon, may budget po, Secretary Gomez. Sir, tumaharap ka sa pagdinig ng Senado at Kongreso tungkol sa ating budget. Ilaban mo naman ito. Linisin mo ito. Papalit-palit tayo rito ng manager. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Diba? Sa totoo lang, ha? Every 3 months nagpapalit ng manager dito. Magagaling yung mga napili, pero nagsisimula pa lang silibak na. O, ano magagawa? Naglagay ka rito ng manager na pangmatagalan, na re-reforma ng problema sa PCO at Office of the President, lalo na sa PTV. Kahit dyan sa Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas, akala nyo, marami rin problema dyan. Sa PIA, Philippine News Agency, lahat ng communication ng PCO. May problema, sir. Ayusin nyo. Hindi lang ang pagpapatunay lang po ito, mga kaibigan, na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera, paghawak ng pera, proposed project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Iisa-isahin ko yan pag dumating ang araw. Inuna ko lang, baka sabihin niya naman nakikinig, Mike, binabanatan mo kami, pero yung opisina mo, hindi mo nasisilip. Ayan, inuna ko. May problema kami rito. Baka sabihin niyo, Mike, manalaming ka. Yan ang ginagawa ko. Sasabihin ko kung saan ako nandoon, sasabihin ko kung ano nangyayari, bago ko sabihin ng iba. Para hindi masilip na may pinagtatakpan tayo. Office of the President ito, pero hindi alam ng Pangulo. Maraming problema, sir. Pakiayos lang po, Dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ng budget natin taon-taon, alam mo lang nangyayari. Nakakahiya tayo, sa totoo lang. Sinulit ko, ang magagalit sa sinasabi ko, guilty. Kung galit kayo sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Okay? Wala, sobra na eh. Ayaw ko ng plastikan, ayaw ko ng budol, ayaw ko na nagsisinungaling. Gusto ko yung totoo. Dito sa Mike Abbey Live, totoo. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Merong korupsyong nangyayari kahit sa opisina ng gobyerno. Kahit dito. Kala nyo, hindi ko alam yan. Ang isang kalukuhan niya rito, tapos na, kailan ba nag-eleksyon? Nangako sila, nagpapirma ng mga dokumento, may allowance daw mga tao rito. Masasarap ng buhay nung nahalal, wala pa yung allowance. Nasaan ang pera? Maliwanag kayo. Nasaan ang pera ng mga tao? Pinagpirma nyo ng dokumento, may allowance yung mga news anchor dito sa PTV. Nung last election. O ano nangyari? Ano kailan ba nag-election? Mayo. O, di ba? June, July, August, September, 4 na buwan. Bari ang pera, hindi pa nyo mailabas. Bakit nangako pa kayo kung hindi nyo kayang ibigay?
Korupsyon yan habang nadi-delay. Ang korupsyon, i-delay mo ang proyekto, i-delay mo ang pag-release ng budget, korupsyon yan. Kahit hindi mo nakawin, part yan ng korupsyon. Kasi dinidelay nyo. Bakit? Nasaan ang pera? Kasi talagang kawawa yung istasyon na yan. Tinis ko lang, nagtisan tayo ng ilang panahon, akala ko maayos nila. May mga balita, in-expose na ho ni Senator Rapi Tulfo yan, na talagang parang hindi istasyon ng telebisyon ng Office of the President. Daming kulang, lalo na ngayon. Tumutulo ang mga kisame nila dyan, walang aircon ang mga opisina. Ang studio, dadalawa, yung isa madalas sirapan, isa na lang ang studio. Maraming problema ang mga empleyado dyan. Napaka magulo, kawawa yung mga empleyado at ang channel 4. Tatlong palapag po yung building. Mula sa ground floor hanggang third floor o hanggang propertyan, tumutulo dyan. Bumabagsak na yung kisame dahil sa pag-umuulan. So kulang sa maintenance, maraming problema. Pero bakit nakakaganon? Nasaan ang pera ng pang-maintenance ng kailang opisina? Bakit laging walang aircon? Kung may aircon man, laging napakainit sa studio. Kung yung mapapansin, nakakupinan dyan pa eh. Nagpapaypay ako habang kasi talagang hindi ko matis ang init. Eh siyempre nakakotentay tayo dahil television tapos walang aircon. Para tayong bubrutas ng matino. Marami po kawawa ang telebisyon ng bayan. Kawawa ang mamamayan Pilipino. So ako po'y nanindigan na bago natin i-expose ang katiwalian sa ibang opisina, nakasabihan ako na Mike, magsalamin ka. May problema rin sa PCO, may problema rin sa channel po. Kaya yun naman ang aking ginawa. Inuuna ko na sabihin may korupsyon, may kapabayaan, may problema sa PCO. Bago ko sana isunod ang iba pang mga opisina na may problema. Dahil ang gusto ng Pangulo, i-expose yan. Kaya nga siya naglabas ng isumbong mo sa Pangulo. Hindi lang yan flood control program. Lahat ng gusto natin isumbong natin. Ako ang maitutulong ko, sabihin ko sa national television kung ano ang problema ng PCO under Acting Secretary Dave Gomez. Pero ang ginawa po niya, pinatigil yung programa. At hindi po ako nanghihinayan dyan. Sinasabi ko lang po sa inyo ang totoo kung bakit hindi na niyo ko maririnig at makikita sa PTV. Dahil ayaw ko po ng gano'n. Gusto nila magsinungaling ako. Gusto nila pagtakpang ko yung nakikita kong tumutulong opisina. Mainit na opisina. Saan ka nakakita ng studio ng Office of the President walang aircon? May aircon minsan madalas wala. Naku, kung pupunta ko kayo nakakaya. Kung pupunta kayo dyan. Tingnan niyo yung mga kisame dyan. Nakangiti, nakabuka, basang-basa. At ang mga upuan dyan, mga bihir. Naku, mapapailing ka. Parang hindi istasyon ng Office of the President. So yun yung purpose. In-expose ko yung posibleng korupsyon sa PTV kaya hindi naayos ang maintenance ng technical department, hindi naayos ang kabuhayan ng mga tao dyan, hindi naayos ang mismong opisina. Bakit walang aircon, walang napakarami na problema dyan. Eh, media po yan eh. Diba? Dapat ang media ay maging halimbawa ng magandang opisina dahil Office of the President. Magandang istasyon dahil nagsasabi ng totoo. Nagsabi lang po ako ng totoo ng napakaraming problema sa channel po. Pero ang ginawa po nito si Secretary Dave Gomez na acting secretary ngayon ng PCO, pinatigil yung aking programa. Yan po ang totoo. Pero ako hindi po ako nanghihinayang. Kasi may prinsipyo ako. Nasabi ko na ho yung problema nila. So kaya nila ako pinatitigil. Gusto nila akong sakaling. Gusto nila akong pagbawalan. Pinipigilan nila akong magsalita. Kasi kaumpisa ko pa lang na talakayin itong mga alis korupsyon at problema ng PTV under Secretary Gomez. Pero sa halip na ako'y tulungan at ayusin kung anong problema, ang ginawa, ipinatigil ang programa na parang diktador. Higit pa sa diktador. So sa aking personal na opinion at analysis, ang gusto nitong Secretary Gomez, huwag akong magsabi ng totoo. Gusto niya pagtakpan ko ang mga kalokohan sa PTV. Gusto niya pagtakpan ko at maging magbulag-bulagan at magbingi-bingihan ako sa nangyayari sa kanyang opisina. Kahit bago pa lang siya. Kung inyong nasusubaybayan yung aking paliwanag sa telebisyon nung isang araw, hindi ko sinabing siya may problema. Sabi ko lang, ayusin mo. Alam kong bago siya. Pero sa halip na ang tugon ay dapat ayusin yung problema ang aking sinasabi na nasa ilalim ng kanyang opisina, ang ginawa, pinatigil yung programa. So ang ibig sabihin niyang pinatay niya ang malaya kong pamamahayag, ang paghahayag ko ng mga katiwalian sa gobyerno na gusto ng Pangulo dahil ang Pangulo hindi naman talaga mamamonitor ang lahat niyan. Yung aking ginagawa ay voluntary para makarating sa Pangulo at makarating sa taong bayan ang nangyayari para sa ganun ay mabigyan ng solusyon. Pero pinatatahimik nila ako dahil nga pinatigil ang programa, ibig sabihin niya, gusto akong patahimikin. Ay, hindi po pwede yun. Pangangatawan ko po, mga kaibigan.
paninindigan ko ang aking nakikita, ang aking sinabi. Merong kapabayaan ang PCO management. Hindi lang po yung Channel 4. Puntahan nyo yung mga opisinang under niyan. Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radyo Pilipinas, at yung lahat ng mga istasyon nila dito sa mga probinsya. Kawawang kalagayan nila kumpara sa mga private station, private company. Pero dapat hindi ganun. Dapat mataas ang standard ng communication ng Office of the President. Kasi nga, Office of the President. Magpunta kayo sa iba't ibang bansa sa mundo na ating ginagalawan, na kontrolado ng gobyerno ang television at radio station. Wala kayong makikitang palpak. Napakalinis ang opisina nila, maganda yung building, air condition 24 hours, at maayos ang communication, maayos din ang sweldo at kita ng mga tao. Maganda ho ang patakaran. Puntahan nyo yung malaking istasyon ng television at radyo sa buong mundo na kontrolado ng gobyerno. Matino, kasi mukha ng Pangulo, mukha ng gobyerno ang nakasalalay kapag matino ang istasyon ng Office of the President. Eh dito sa Pilipinas, mga kaibigan, sa 3 taon ko na dyan ho sa PTV, alam pagbabago. Pabulok ng pabulok yung opisina. Kaya nga ito na nga, tumutulo. Ang isang araw binaha pa, kaya walang ilaw yung isang studio. Marami po, pati mga empleyado dyan. Alam ba nyo dyan sa Channel 4? May empleyado, 12,000, 15,000 ang sweldo. 15 years, 10 years. Tumanda na dyan sa Channel 4, ganun ang sweldo. Kawawa ang mga tao dyan. Yung mga sasakyan dyan sa Channel 4, hindi na po pinatatakbo kasi hindi nakarestro. Wala daw pera. Yung kailangan ng mga make-up artist dyan, na pag make-up sa mga guest at saka kung ano kailangan, ang gumingi ng pera, wala daw silang pera. Ang gobyerno, wala daw pera yung management, yung PTV. Lahat ng kailangan, pati upuan, lahat. Isipin yung, saka nakita ng newsroom, opisina, walang aircon, pag umulan, tumutulog. Yan mo yung totoong problema. Hindi po ito paninira, pagsasabi ng totoo. Ayaw kong magbulag-bulagan, ayaw kong magbibingihan. Gusto ko bilang mamamahayag. Ako po ay 38 years na nasa broadcast industry. Gusto ko'y malayang pamamahayag. Hindi yung tayong pagbabawalan dahil in-expose natin ang katiwalian. Pagbabawalan ng programa ko at ang ginagawa ko dahil gusto kong pagtakpan, hindi ho pwedeng mangyari yun. Yun ho ang naramdaman ko na ako'y kausap sa telepono. Tinawagan ako nito si Gomez. Yun ho ang kanyang ginawa. Binastos pa niya yung guest ko. Meron akong guest. Alam mo kung sinong guest ko? Dapat. Si Jose. Presidential Communication ha. Undersecretary Claire Castro nandun na sa studio. At si General Roy Trinidad. Nandun na yung dalawang matataas na opisyalis ng gobyerno, ng military, at ng PCO mismo, Office of the President. Pinigil niya yung programa. Kahit na yung kanyang Jose, na alam natin napakagaling at masipag na si Castro, Jose Castro ang aking guest, at saka si General Trinidad ng Philippine Navy, hindi po pinayagan ni Gomez. Maladiktador itong si Gomez. Dictatorship, leadership ang kanyang ginawa. In-expose ko yung katiwalian sa halip na kanyang suportahan para linisin ang kanyang departamento. Ang ginawa niya, pinagbawalan ako, sinakal ako. Pati yung aking mga guest na tao niya yan. Yosek yan, under niya yan. At saka yung General Trinidad ng Navy, hindi man lang niya pinayagan. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang o si Secretary Gomez sa issue.